Magandang gabi ho sa bawat isa. Muli po ay naging maulan. Akala ko tuloy-tuloy na ang magandang panahon. Anyway, ang Diyos ho ang nagpapaulan. Sandali lamang po. Alam niyo po ba ano ang nagpapasya, one of the joys of pastors ay ang makita ang mga kapatid na lumalago at ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Wala na pong hihigit pa riyan bilang pastor na tayo po ay lumalago at nakikita sa atin ang katangian ng ating pong Panginoong Diyos. At isa pong kalungkutan naman at pakiramdam ng pastor na bigo siya sa pagpapastor pag ang mga miyembro, ang buhay ay taliwas sa pinaniniwalaan ng mga miyembro, taliwas sa aral ng Panginoon. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon pong gabi. Paano po ang ating buhay ay dali lang po. Ayaw mag-respond yung aking Claro, tanggalin mo nga itong camera. It's not responding. Let's go to Titus chapter 2. Ang Titus po is one of the three pastoral epistles. It is called pastoral epistles because these are letters of Paul to pastors. And the intention is to give guidelines to pastor on how to shepherd the local church. Kaya if you're a pastor, you need to master these three books, First Timothy, 2 Timothy, and the book of Titus. And if you want to understand your pastor, it is also it's a good advice for you to read these three books in order for you to understand what a pastor should have as far as his character is concerned. Yung kanyang duties, paano niya isasagawa ang kanyang pagpapastor, mauunawaan po ninyo ang buhay ng pastor. We'll go to Titus chapter 2. Just find this study necessary sa atin. At Reden, i-text mo yung mga hindi makakadalo to join us at the least sa Zoom meeting. Okay? Let's go to Titus chapter 2. Of course, also I want you to remember ang original Bible walang chapters and verses. Huwag kayong magkakamali na itong chapters and verses ay nasa original. It was only added nang sa gayon makatulong sa ating pagbabasa. Kaya tuloy-tuloy po ito. Sulat, kagaya ng sulat. Pagka ba'y sumulat, meron bang chapter? Meron, di ba? Wala. Ganon din po rito. But anyway, let us read Titus chapter 2. At kung hindi ko po matapos ito ngayong gabi, bukas ng umaga, ay itutuloy ko po ang pagtuturo. But speak thou the things which become sound doctrine, that the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. The aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given too much wine, teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste,
keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Okay. Likewise, a young man likewise exhort to be sober-minded, in all things shewing thyself a pattern of good works, in doctrine shew sound speech that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things, not answering again, not purloining, but shewing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God our Savior in all things. Pagpalain po ng Diyos ang mga salitang binasa natin sa ating ikatututo, ikalalago at ikatitibay. Panginoong Diyos, salamat po sa gabing ito that you have brought us in this place. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Dalangin ko na aming malaman ang iyong salita, aming maunawaan, aming maipamuhay. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga sala at pagkukulang, Panginoon. Biyayaan niyo po ang bawat isa sa amin sa gabing ito. Tulungan niyo ako sa pangangaral at tulungan niyo po ang makikinig. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aming dalangin. Amen. Maupo ang lahat. Well, kahapon po, bago po ako magsimula, nais ko lang ibahagi sa inyo na meron pong sa aking palagay, ang naging gawain kahapon sa mga pastor ay naging maayos. Salamat sa mga nagluto ng pagkain, naghanda ng lugar, nagsilbi sa mga pastor. Maraming salamat po sa inyo. Actually po, ako'y nagpigil sa pagpapalaki ng AIT. Kasi pag ikaw ay naging member ng AIT, kalaki po dyan ay mayroon kang support. At ako po ay under constraint to just provide kung ano po ang ipinrovide ng AIT na mission support, yun po ang inihahati sa mga pastor. Subalit, sabi ko sa mga pastor kahapon, I think it's time for us to grow. It's time for us to bring a friend, a pastor friend. So, Lord willing, this is also in preparation for our conference in November. So, September, October, we'll be doing that, bring a friend pastor. So, I'm looking forward that on next monthly meeting ng AIT, we will be doubling our number. Madodoble ang numero, and maybe, kung tutugunin tayo ng Panginoon, at kung yun ang kalooban ng Diyos on month of October, it might triple in number. So it's just like having a preview on the main conference. At baka pag November po, baka I'm praying for 100 pastors. At dalangin ko na maabot natin o mahigitan pa ang atin pong goal. Okay, let us start our study. The title of my message, Sound Doctrine for Godly Behavior. Ang maayos na doktrina upang tayo'y magkaroon ng makadiyos na asal. Hindi po natin maaalis ang godly behavior, number one, sa salvation. That is the issue on the first chapter of Titus. Okay? Pag hindi ka saved, wala kang magagawa kung hindi ka talaga naligtas, hindi ka binigyan ng bagong puso ng Panginoon. If there is no real conversion, no good works can ever
cover up your wickedness in the heart. Yan po ang sinasabi po rito sa Titus chapter 1, verse 15. Unto the pure, all things are pure. Now that's the same person ang dinidescribe dito. Ang dalisay, lahat ng bagay ay dalisay. But unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure. Now bear this in mind. Sa isang taong naligtas, siya po ay naging dalisay, everything is pure. Pero sa isang tao naman na hindi pa naliligtas, sabi rito, unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure. In other words, ang isang tao ho na hindi naligtas, malisyoso. Malisyoso. Lahat ng bagay na kanyang makita, iniisip niya masama. Alam ba ninyo, ang pagiging malisyoso ay malapit na po sa kabaliwan yan? Kasi meron po akong napaglingkuran o nag-minister ako. I had a chance to minister to a person na hindi ko alam, ay meron pala siyang, nung una ko siyang makilala, hindi ko alam na meron siyang mental sickness. At nung minsan, nalaman ko na at minsan nakausap ko siya, at hindi ko na siya nadalaw mula noon, dinalaw ko po siya sa bahay nila, nakakausap ko siya pero ang lahat ng namumutawi sa kanyang bibig ay puro masama. Halimbawa, pastor, nilalason po nila ako. Sinong naglalason sa'yo? Ang nanay ko po. Alam ko, pastor, binigyan niya ako ng isang basong tubig, may lason yun. Pastor, nilalason po nila ako. Yung pagkaing ibinibigay nila sa akin, may halong lason po yun. Pinapatay nila ako, pastor. Kaya yan ang aking napag-iisip, mga kasama, dahil sabi rito, unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their mind and conscience is defiled. Kanilang isip at ang kanilang konsyensya ay marumi. Look at verse 16. They profess that they know God. Kanilang sinasabi na kilala nila ang Diyos, but in works they deny Him. Sa kanila namang gawa, kanilang itinatanggi ang Panginoong Diyos. Bakit ho? Being abominable and disobedient and unto every good work reprobate. Kaya alam niyo mga kasama, pag ang isang tao nagsabing mananampalataya, pero ang kanyang buhay naman po ay taliwas sa Kristiyanong pananampalataya, it's actually a denial. The real thing is this: he is denying his relationship with God, or it denies his relationship with God. Nagpapatunay lamang na wala talagang tunay na relasyon sa ating Panginoon. Kaya, yun pong godly behavior, nagsisimula po yan sa kaligtasan. But don't stop there. Ang kailangan din po natin ay sound doctrine. Now, what is the duty of a church pastor? Ano po ang tungkulin ng pastor ng iglesia? In last Sunday's morning message, it was emphatically declared that the primary duties of the church leaders is the ministry of prayer and the word. Madiin po na ipinangaral ng linggo ng umaga na ang pangunahing tungkulin ng mga pinuno o mga namumuno sa lokal na iglesia ay ang ministeryo ng panalangin at ng salita. Mababasa po natin yan in Acts chapter 6, verse 2 and 4. This is just a sort of review. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them. We know the issue here, right? Na madidivide ang church dahil mayroong accusation ng isang grupo ng mga mananampalataya, mga Greek-speaking Jews, na pinababayaan ang kanilang mga balo. At mayroong accusation, mayroong discrimination. Pero ito sabi ng mga apostol, then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Hindi marapat, hindi tama na aming iwanan ang salita ng Diyos upang magpakain
Kaya ang naging payo in verse 3, wherefore, brethren, look ye out among you 7 men, anong katangian? Of honest report, full of the Holy Ghost, full of wisdom, whom we may appoint over this business. Verse 4, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Now, these are the two primary duties of the pastor, the ministry of prayer and the word. Now, in today's text, sa atin pong binasang talata ngayon, the writer, Apostle Paul, elaborates on the minister's duty to the saints. Pinalawak, dinagdagan niya, mas lalo niyang nilinaw ang tungkulin ng isang pastor pagdating sa mga banal o sa mga miyembro ng iglesia. Look at verse number 1. Sabi rito, but speak thou the things. Now, yung but, mga kasama, that was in reference sa mga false preachers in Titus chapter 1. Pero ikaw, sabi niya, speak thou the things which become sound doctrine. Dito po ay mayroong madiin na itinuturo si Apostol Pablo kay Titus na patungkol sa tungkulin ng pastor. Here, Paul charged Titus. Anong unang gagawin niya? To teach sound doctrine. Magturo siya ng maayos, umalusog na doktrina. Alam niyo bakit dapat siya magturo ng sound doctrine? Ang ibig pong sabihin, which becomes sound doctrine, because sound doctrine produces sound behavior. Pag nagturo ng tamang doktrina, ang resulta niyan, maayos ding asal. Kaya alam niyo mga kasama, mahalaga ito eh. Pangatlo, sound doctrine should be diligently taught to all age groups. Ito pong sound doctrine ito dapat po may sipag na ituturo sa lahat ng grupo ng edad sa loob ng iglesia. Hindi ho dapat nakafocus lang ang pastor sa mga adults at napababayaan ang mga bata. Hindi po dapat lalaki lang ang tuturuan, kundi all age groups ay dapat maturuan. There are 5 specific groups. Ang binanggit po dito, to receive specific exhortations. In verse number 2, binanggit dyan the older men. Na itong mga older men, hindi kasi ibinigay po rito yung eksaktong edad. But I will presume, ito po yung may pamilyang lalaki, a family man with grown-up children na ready to marry. At yung mga lolo na. Number 2, the older women, mga adult women. Alam nyo, you need to understand this. Ito yung seasons of life eh. Pagbata ka pa, siyempre wala ka pang kulubot. Palagay ko, hindi kayo magiging maingat mga babae, and your mind would not age with your face. Madidisappoint ka eh. Naintindihan niyo ba ibig kong sabihin? Of course, si Nanay Sol is much better looking when she was younger. Tama, Nanay Sol? Hindi ba? Of course, Grace. As habang lumilipas ang panahon, pag tiningnan mo, parang hindi na ako ito, minahal ni Jake Di ba? Because that's part of aging. Yan po yung seasons of life. Pero tinalakay din dito ni Paul, kayong mga matatandang babae, older women, in verse number 3. In verse 4 and 5, the young women, mga kabataang babae, tinuruan din dito, dapat maturuan. And then, yung young men, mga kabataang lalaki, slaves o mga empleyado, tinuruan din po. Kasi yan po ang bumubuo sa iglesia sa Crete o sa iglesia ng Panginoon sa iba't ibang dako. The preaching, can you go to the next line? And teaching of the local church should include every member of the church. May mga pastors tayo rito. Dapat komprehensibo ang ating pangangaral na naaabot natin at natuturuan bawat isang miyembro ng church. Hindi po we specialize only in one group na napababayaan natin ang mga hindi natin natuturuan.
That is the principle here, na ang pagtuturo at pangangaral sa lokal na iglesia ay dapat kasali ang bawat miyembro ng iglesia. Meron pang isang preacher na nagkomento ng ganito. Ito pang kanyang naging komento. No condition and no period of life is to remain unaffected by the sanctifying influence of the gospel. Walang kondisyon o wala ang yugto ng buhay ang manatiling hindi naaapektuhan ng nakapagpapabanal na ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Nag-appear po ang ilang larawan ko way back 27. The very first time ako'y pumunta sa Amerika, at bago po ako umuwi, dumaan po ako kina Brother Leo at Sister Nancy. Mga ninong at ninang din po namin sila sa kasal. Sabi ng ate ko, payat pa ako ron. I was thin at the time, 2007. But as the time passes by, we shall all change. We shall all change. Kaya pinaghahandaan natin yan. Okay? Now let us go now. Ikaapat po under this, the charge, teaching of sound doctrine must include right character and duties. Itong turo ni Apostle Paul. Ito ang dapat karakter, katangian ng mga mananampalataya sa mga older men. Ibinigay niya ang karakter at ibinigay niya din ang duties. And all the rest, mga kasama, in-identify niya ang dapat maging karakter o katangian ng isang mananampalataya. Ngayon, ang sumasagi sa isip ko nung aking pinag-aaralan, is this possible and doable sa buhay natin? Ang sagot ko po riyan, it all depends. If you are a Christian, this is very much possible. But if you are not a Christian, kaya nga sinasabi ko po, ang puso ng isang Kristiyano is tender. Ang ibig pong sabihin dyan ay moldable, pwedeng hugisin, pwedeng i-mold ang puso ng isang Kristiyano. Pero pag ikaw ay hindi Christian, kahit isang milyon ka pang pinangangaralan, you'll never grow. Hindi ka lalago. Walang nagbabago sa iyong buhay, ganun ka pa rin. At kagaya ng sinabi ng isang dati kong guro, nalungkot ako nung marinig ko yung dati kong guro, hinahanga ang pason, ako'y bata pa, na sumisigaw siya ng ganito, Ko! Yung mga Kristiyano, kahit ang tagal-tagal ng Kristiyano yan, hindi nagbabago yan. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Ang tunay na Kristiyano, sinasanctify ng Panginoon yan. At alam ninyo mga kasama, here is the thing. For the decades that I've been pastoring, ang isang dahilan kung bakit ang isang tao hindi nagbabago, walang pagkilala sa tunay niyang kalagayan. Pag hindi mo kinilala ang iyong sarili, wala kang nanaising babaguhin sa iyong buhay. Naranasan ko na po yan sa marami kong tinuruan. Mayroong kaibigan si Jake, sa tuwing aking itinutuwid, magsusumbong kay Jake na parang inaapi ko siya. Hindi niya iniisip, ba't ba nagalit si Pastor? Mayroon ba akong mali? Alam po ninyo mga kasama, kung ako'y nagalit ng walang dahilan, baliw ako. Di ho ba? Alam ho ninyo, kung walang dahilan, huwag kang magalit. Kaya sa iyong galit, dapat sapat ang dahilan. Alam mo, ba't ka nagagalit? At kung may sapat na dahilan ka at hindi ka nagagalit, mas doble po problema nun.
Kaya ang pagtuturo ng maayos na doktrina, yun po ibig sabihin ng sound, wholesome, healthy doctrine, ay kalakipuri yan ng pagtuturo ng tamang karakter at mga duties. Now, let's now proceed sa exhortation o yung pagtuturo ni Apostol Pablo sa iba't ibang grupo ng tao sa loob ng iglesia sa Creta. Number 1, sound doctrine for the aged men. Basahin po natin ang nakalagay that the aged men, kasama kami dyan ni Brother Fidel. Sino pa ba rito? Jake, kasama ka na rin dyan. Sino pa? Si Brother June. Okay? Si Reden, kasama na dyan. Aged men. Okay? That the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. Tingnan po natin ang mga katangian na dapat ituro, na dapat asahan natin kay Brother Fidel, sa akin, kay Jake, kay Brother June, at iba pang nasa AIDS group na ito. Number 1, be sober. Yun pong salitang be sober came from the Greek word nephalios, nang ibig pong sabihin, literally means free from wine. Sino ho rito, mga kasama, ang nalango na sa alak, nalasing na po kayo? Okay. Si Jake po, pag pinakanta ko siya ngayon, hindi siya kakanta. Pero kanyang patotoo, nung siya ay lasing, nakikipag-agawan din siya sa mikropono at gusto niya ring umawit. Kasi lango siya sa alak. Pero pag siya ay matino, hindi mo siya mapapaawit. Hinihintay nga kitang umawit. Pag ginigitarahan mo, akala ko magjujuwet kayo eh. Ni Grace eh. O hindi ko pa narinig na si Brother Jake ay nagsolo. Siguro, painumin muna natin ng alak kasi yun ang kanyang patotoo. Pag siya'y nakainom ng alak, hindi niya na inaalintana kung anumang uri ang kanyang boses, kundi gusto niyang umawit. Kasi pag ikaw ay lasing sa alak, nawawala ka sa katinuan. Meron pong kasabihan sa mga nagmamaneho, if you drink, don't drive. If you drive, don't drink. Madalas pong sabihin ng tatay ko yan sa aking kuya, at yan po ang madalas nilang pinag-aawayan nung buhay pa ang tatay ko. May taxi kasi ang tatay ko dati. Laging sinasabi ng tatay ko, if you drink, don't drive. If you drive, don't drink. Why? Because it affects yung linaw ng iyong pag-iisip. Sa Amerika po, at dito sa Pilipinas, hindi gaano eh. DUI ang tawag po niyan sa Amerika, and that is a crime. Pag sinabing krimen, mga kasama, that's a felony. Ang ibig pong sabihin, merong hindi lamang multa, kundi merong kulong. DUI means driving under the influence. Makukulong ka dyan pag nahuli ka, kahit hindi ka nakapagdisgrasya. Kaya pag sinabing free from wine, ang ibig pong sabihin, you are circumspect. Maingat ka, you are careful and vigilant. Yan ang sinasabi rito. Tayong mga may edad na, let us be sober, maging maingat tayo, maging mapagbantay tayo. So when you are free from wine, you have what? Clarity of mind. Pag tayo po hindi tayo lango sa alak, meron tayong klarong pag-iisip, resulting to what? To good judgment. Nag-iisip tayo ng matino, humahatol, basak, mayroon tayong clarity of mind, then we make right judgment. Nagkakagulo lang naman ang buhay pag wala po tayong ganito eh. Pero yan po ang sinasabi sa mga matatandang lalaki. Be sober. Ulitin ko po, in its literal rendering, ang ibig sabihin, free from wine, sa makatuwid, matino kang mag-isip. Kasi ang alak
ay nakapagpapalabo ng pag-iisip. Number 2, grave. Ano yung grave? Yung salitang grave po rito, hindi libingan. This is an Old English word na ang ibig sabihin, dignified or worthy of respect. Tayong mga may edad na, inaamin ko na ha, we who are older men, dapat sikapin natin na maging kagalang-galang tayo. Karapat dapat sa respeto. Hindi mabiro at wala na sa lugar ang ating pagbibiro. Okay lang naman magbiruan pero wag to the point na bumababa tayo sa ating dapat na kalagyan. Dapat kagalang-galang tayo. Meron tayong kasabihan sa Pilipino, walang pinagkatandaan. We need to be grave. We need to be dignified. Kagalang-galang o karapat-dapat respetuhin. Pangatlo ho, kailangan po tayo mga kalalakihan ay magkaroon po o maging temperate, ibig pong sabihin, self-controlled. May pagpipigil sa sarili. Nakikinig ho kayo? Saan ho tayo magpipigil? Ano ba ang self-control? Self-control involves the ability to exercise restraint. Kalaki po sa salitang self-control, yun pong nagagawa nating pigilin natin ang ating mga sarili. Meron tayong mga naiisip. Kaya maraming mga tao ang nadidisgrasya. Alam nyo, ang tukso, nasa isip yan. Tama? Nasa isip yan. Kaya nga, yung isip natin, babantayan natin. Yan po kasi ang workshop or playground of the devil. Kung ang iyong isip hindi mo binantayan, hindi mo binakuran ng salita ng Diyos, na lahat na lang ng iyong naririnig, lahat na lang ng iyong pinanunood, ini-entertain mo. Alam niyo minsan ba, well, inaamin ko, nanonood din ako ng YouTube, lalo na ngayon. Nanonood ako ng YouTube kasi pinag-aaralan ko ang Australia. Pinag-aaralan ko ano ang driving sa Sydney. Pinag-aaralan ko kung ano ang, paano ako from the airport, paano ako makararating sa hotel. Ilang train ang aking sasakyan, ilang beses kaming lilipat. Pwede ko bang lakarin? So, pinag-aaralan ko po lahat. Pero alam ho ninyo, maraming napapanood sa social media, pakialam ko sa buhay ng mga artistang yan. Ang iba naman dyan para lang po sa viewership, kaya sila kung ano-ano pinagsasabi. Self-control involves the ability to exercise restraint and moderation in various aspects of life, including our thoughts, our emotions, actions, and even appetite. Kanina po kaya ko na-i-post kasi naalala ko si Frankie nung ako po ay pumunta last October sa yun pong video na yon. Last year po yon, October, na nagpahinga ako sandali bago po ang conference. Kami ho ni Frankie magkasama nun. Kami ho ni Frankie magkasama. Nag-leave siya and then kaso lang maulan nung panahong yun. Hindi ko akalain na ang matitigilan kong hotel, sa baba lang nun, yung kinainan naming hot pot restaurant na ang nagsiserve sa amin, robot. Kasama ko nun si Frankie, nung una, si Frankie, si Brother John, si Mike, ako at si Frankie, 5 kami. Naawa ako sa pinagpawisan yung robot Wala kaming tigil sa kaka-order. First time in my life, gusto ko pang kumain ng ice cream dahil lahat ng uri ng ice cream, kung alam ninyo ang mga mamahaling ice cream, nandun lahat. Pero I could not do that anymore. I need to control my appetite. Alam niyo ano ang sikreto ni Moses?
bakit siya nagtagumpay sa kanyang buhay pananampalataya, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon? Marunong siya magpigil ng kanyang sarili. Basahin po natin, Hebrews chapter 11. Ito ang itinuro ko kamakailan kay Allen. Nandito ba si Allen? Noon hong nagministro kay Allen, itong aking itinuro sa kanya. Hebrews chapter 11. Ito po ang pahayag ng banal na kasulatan in verse number 24. By faith, Moses, when he was come to years, look at this, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God and to enjoy the pleasure of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the king, the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Tingnan po ninyo ang mga ginawa ni Moses upang siya maging magaling at tapat na manggagawa ng ating Panginoon. Number 1, in verse 24, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Tumanggi siya. Meron kang tatanggihan. Tatanggihan mo mga kasama kahit sa iyong palagay, kapakipakinabang sa buhay mo dito sa mundong ito. Pero to be called the son of Pharaoh's daughter, ang Pharaoh mga kasama yan ang kapangyarihan in Egypt. Pero tinanggihan niya. That is self-control. Sumunod ho, choosing rather to suffer affliction with the people of God. He made the right choice. Mas pinili niya na magdusa kasama ng bayan ng Diyos. So, you need to refuse. You need to make the right choice. And in verse 26, esteeming the reproach of Christ. The word esteeming, he measured, he appraised, sinukat niya na ang kahihiyan ni Kristo mas dakilang kayamanan kaysa kayamanan ng Ehipto. Sinukat na po ba natin ang mga bagay na kay Kristo at ang mga bagay ng sanglibutan? Isipin po ninyo, tingnan po ninyo, esteeming the reproach of Christ, yung kahihiyan ni Kristo na mas dakilang kayamanan kaysa mga kayamanan ng Ehipto. Sana ho maging kagaya tayo ni Moses. Mayroong self-control. And verse 27, by faith, he forsook Egypt. Can you imagine, at that period of time, Egypt was like United States of America, the only superpower, the richest country in the whole world. Pero iniwan niya ang Ehipto. Ang lakas ng appeal ng Ehipto, pero iniwan niya ang Ehipto. Hindi siya natakot sa puot ng hari. Hindi siya natakot. For he endured as seeing him who is invisible. Hindi siya natakot sa galit ng hari. For him, the invisible God is visible. Yun ang kanyang pinili. Iniwan niya ang Egypt dahil ang Diyos na hindi nakikita ay parang niyang nakikita dahil sa pananampalataya. Temperate. Self-control. Mga kalalakihan, do we have this? Matino ba tayong mag-isip? Meron ba tayong clarity of mind that would result to good judgment? Are we grave? Tayo po ba ay dignified or worthy of respect? Temperate, meaning we are self-controlled. And number 4, 5, and 6, sound in faith, maayos sa pananampalataya. Hindi yung pananampalataya gigewang-gewang. Minsan masigla, madalas hindi masigla sa pananampalataya. Hindi ho ganon. Hindi ho maayos na pananampalataya yun. Sound in love. Totoo yung pag-ibig. Una nating iniibig ang ating Panginoong Diyos. At ang pag-ibig natin sa Diyos ay nakikita sa ating pagsunod sa Kanyang mga utos.
If you love me, sabi ng Panginoong Kristo, keep my commandments. Ang pag-ibig ng isang Kristiyano, hindi po yan emosyon lang. Of course, emotion din po yan. Pero yan pong pag-ibig, mga kasama, ay ang kapangyarihan na gasolina o enerhiya ng ating paglilingkod sa atin pong Panginoon. And sound in patience. Ang isang may edad ay dapat matiisin. Yan po ang mga kalalakihan sa iglesia. Huwag ho natin kakalimutan ang katangian na tungkulin natin. Be sober. Ibig sabihin, have the clarity of mind. At ito pong klarong pag-iisip will result to good judgment. Alam niyo po, every day we make decisions We make judgments. Kaya, maging matino tayo mag-isip. Let's go to the sound doctrine for older women. Of course, kasama dito si Sister Allen. The aged women, likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given too much wine, teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children. Nilagay ko po ang verse 4 because binanggit po dyan kung anong ituturo ng mga aged women sa mga batang babae. Na dumako tayo sa unang dapat makita sa mga aged women, that they be reverent in their behavior. Yan po ang ibig sabihin. Reverent means maka-Diyos. Actually, ang ginamit pong salita rito, mga kasama, templo, yung ginamit na compound noun, Greek compound noun, dalawang salita ang bumubuo, templo at yung mga babaeng saserdote, mga babaeng naglilingkod sa templo. Okay? In other words, they are servants in the place of worship. At ang kanilang ginagawa, talagang nakafocus lang sila sa Panginoon. Nakafocus lamang sila sa mga bagay na banal. Yan po ang ibig sabihin, that aged women likewise, that they be in behavior, ang kanilang asal as becometh holiness. Where you focus on God. You focus on serving the Lord. Nakafocus ka sa mga banal na bagay. Ang sumunod, mga kasama, kabaliktaran. Sabi rito, that they should not be slanderers. Ang sabi rito, not false accusers. Alam ninyo, mga kasama, wag ho nating ugaliin na mahilig tayong magbantay sa buhay ng tao. Wag ho tayong nakatutok sa mali ng iba. Ano ba ang pakiramdam natin? Pag may nakita tayong kapatid na nalugmok sa pagkakamali at pagkakasala, what is your feelings? Do you feel superior over that person? Well, una sa lahat, if that is your feelings, it only shows na you have something against that person. Maybe you are jealous of that person. Maybe you are envious of that person. Or maybe in the past, that person corrected you at hindi mo tinanggap ng tama ang correction at nung siya'y nadapa, sabi mo na, it's payback time. Now, something is wrong in our attitude. If you have been corrected, and the correction was made on the proper time, meaning to say, meron ka talagang pagkakamali na dapat kang i-correct, dapat winelcome mo yun Because open rebuke is better than secret love. So I'm just citing, why do people falsely accuse others? Well, the first reason is actually there is envy or jealousy. Or there is bitterness against that person for something that was done by that person na nagkasala in the past. It's payback time. Pero hindi. Bakit hindi mo na-offend ka pala? Bakit hindi mo siya kinonfront? Why did you allow bitterness to remain in your heart for so long a time?
Kaya sabi ng Bible, older women, you should not be slanderers. You focus on the negative. You focus on the failure of others. You focus on the sins of others. You know whose work is that? That's the work of Satan. That's the work of the devil. Alam niyo, sakali man may makita tayo, baguhin na natin ang ating pananaw. Kung meron man tayong makita na kapatid na nagkamali, ipag-pray natin ang kapatid na yan. At bago kang mangialam sa pagkakamali ng isang kapatid, hatulan mo muna ang iyong sarili. Anong hatulan mo? Meron ka bang ginawang kasalanan? Pakinggan natin sa Matthew chapter 7, verse 7. Are you following the preaching? Nandito ba si Clarice? Okay. O sabi ko nga, Matthew 7. Ilagay natin sa tamang konteksto. Ito pong verse number 1 is the most misunderstood and misapplied verse. Alam niyo, basta misunderstood or misinterpreted, ang application will be misapplication. Verse 7, judge not that ye be not judged. Huwag kang humatol para huwag kang hatulan. Do not isolate that verse from verse number 2 and 3 o hanggang verse number 5. Huwag ho ninyong i-interpret, ulitin ko, ang verse na ito apart o hiwalay sa 2, 3, 4, and 5. Bakit sinabi, okay, ng Panginoong Kristo, huwag kang humatol para huwag kang hatulan? Ang sagot po niyan, verse 2, 3, 4, and 5. Dahil humahatol talaga tayo, hindi naman pwede hindi tayo humatol. Pero bago ka humatol, isaalang-alang mo ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos huwag kang humatol. Verse 2. For with what judgment ye judge, ye shall be judged. Kung ano ang panukat mo sa paghahatol, yun din ang gagamitin sa'yo. And with what measure, kung anong hatol mo, yun ang ihahatol sa'yo. For with what measure you meet, it shall be measured to you again. Yung panukat mo sa iyong paghatol, yun ang gagamitin sa'yo. Gusto mo ba na gawin sa'yo? Ay, yun naman, hindi gusto. Mangyayari sa'yo kung paano mo hinatulan ang iyong kapwa. Halimbawa, may kapwa tayo dito na nagkasala, nagbulong-bulungan na kayo, humaba ang inyong mga nguso, nangungunot ang inyong, and then nilibak na ninyo, yun ang pamamaraan ng inyong paghatol, babalik yan sa inyo. Yan ang babalik sa atin. Verse number 3. Why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Ito po yung sinasabi ko, hatulan mo muna ang iyong sarili. Sabi rito ng ating ba't mo nakita yung muta na sa mata ng iyong kapatid, pero hindi mo isinaalang-alang yung troso na nasa iyong mata? Palagay ko naman, mas malaki ang troso kaysa muta. Pero nakita mo muta, yung maliit na kasalanan ng iyong kapatid, pero yung malaki mong kasalanan, hindi mo nakita. Hindi mo isinaalang-alang. Sa ganong kalagayan, huwag kang humatol kung mas malaki pa ang kasalanan mo sa inaakusa mong kasalanan sa iyong kapatid. Verse 4, O how wilt thou say to thy brother, let me pull out the mote out of thine eye, and behold, a beam is in thine own eye. Hindi mo pa nga, paano mo sasabihin, tanggalin ko ang muta mo, pero yung troso sa mata mo, hindi mo naman inalis. In other words, solusyonan mo muna ang personal mong problema.
na mas malaki pa sa problema ng iyong kapwa. Yun ho ang laman ng salitang, judge not that ye be not judged. Verse 5, thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye, then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Ipokrito ka. Are you listening? Para matigil po sa ating kalagitnaan ang maling paghatol natin sa ating kapwa. Alisin mo muna yung sala mong malaki. Pag naalis mo, klaro mong makikita. Or else, ipokrito tayo na gusto nating maging matuwid ang ating kapwa, tayo nga mismo ay mas malaki pang kasalanan natin kaysa ating kapwa. Go to Galatians chapter 6. Nabanggit ko po ito kamakailan. At lagi ko namang nababanggit ito. Kung mayroong nagkasala sa atin pong kalagitnaan, ano ang tungkulin natin? Anong attitude natin? Pero bago tayo dumako riyan, gusto ko lang ipakita sa inyo ang tamang attitude natin pag mayroong nagkasala sa ating kalagitnaan. Mayroong nahulog sa kasalanan. Ano ang dapat damdamin natin? 1 Corinthians chapter 5. Meron pong immorality nangyari sa Korinto. Kakaiba. May kasama ba si Nanay Sol? May kasama ba? Okay. It is reported commonly that there is fornication among you. What is fornication? Immorality. Illicit sex. And such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. Incestus. Verse 2, and you are puffed up. Sila'y nagmayabang and have not rather mourned. Yan ang tamang attitude pag mayroong tayong nalamang kasalanan. Dapat nagdadalamhati tayo. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Alam ho ninyo, ang attitude natin, whether a brother committed sin or you yourself committed sin, pag tayo nagkakasala, ang ating damdamin, hindi dapat tayo nakangisi, hindi dapat tayo nagtatawa, hindi dapat tayo nagmamayabang dahil walang daw nakakita. Listen, the right emotion should be of that morning na nakaramdam, the feelings of bereavement, yung nagdadalamhati tayo. Alam nyo, ang Kristiyano, tunay na Kristiyano, pag nagkakasala, yan ang kanyang damdamin, nalulungkot siya. Pag meron tayong anak na mumuhay sa kasalanan, hindi tayo masaya. Hanggat hindi na itutuwid ang buhay na mali. Guardian tayo eh. Tandaan nyo mga kasama, sin is a disturber of peace. Ang kasalanan ang manggugulo ng kapayapaan. Ngayon, anong gagawin natin pag may nagkasala? Galatians 6 verse 1. Basahin nga natin sabay-sabay, begin. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Mga kapatid, church ang kausap dito. Kung meron mang tao, miyembro ng church, nagkasala, overtaken in a fault, sino po ang may tungkulin na mangialam, na makisali sa problema, spiritual? Nakikinig ba kayo?
So you judge yourself. Number 1, tinanong mo kanina in Matthew chapter 7, may kasalanan ba ako? May nagawa ba akong kasalanan? Maybe of different kind. Pero kung may kasalanan ako, I should not be part of the work of restoring the brother. Naintindihan ba ninyo? Kasi ang nangyayari pag may nagkasala, binubugbog ng marami. Pero sinasabi ng Biblia, ye which are spiritual. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo mga kasama? If you're a spiritual person, if you are walking and living under the power of the Holy Spirit, you're a spiritual Christian. Restore. Yan ang purpose mo pag nangialam ka. Ipanumbalik mo siya. Restore such an one. And you know what? Ang idea ng restoration dito, alam niyo po, ang analogous situation sa salitang overtaken in a fault and restore, kagaya po yan ng isang tao na na-dislocate ang kanyang buto. Well, I don't know if you have experienced it. I had experience na itong aking braso, itong aking siko ay na-dislocate. Yung balat po dito sa likod, napunta dito sa harap. Nung nangyari sa akin yan, pag dislocated pala ang bone, ang bigat. Binubuhat ko eh. Parang ang bigat-bigat ng aking braso. But under normal circumstance, hindi naman. Pero inaalalahan kang bigat-bigat. At nung ibinalik na ng manghihilot, maniwala kayo, napakasakit. Kaya nakita ni Sister Mariel ng isang araw, hindi ko po maabot ang aking balikat. Kaya magbalik ho tayo ng isang kapatid na nagkasala. Mahirap na proseso yun. Kaya yung gumagawa po niyan in Galatians chapter 6, restore such an one in the spirit of meekness. If you have envy or jealousy over that sinning brother, huwag kang sumali. Because it is payback time. Or, magmamalaki ka eh. Yabang-yabang nito. Kasi nainggit ka. Kung may bitterness ka, may sama ka ng loob, iisipin mo, it's payback time. Hindi ka makakatulong. Kasi ang requirement ang required attitude, pag ikaw ay nagre-restore, restore sa someone in the spirit of meekness. That is the required attitude. Maamo mong ginagampanan na ipanumbalik kasi masakit yun eh. Mahirap ang kalagayan. And you need to be meek, you need to be gentle. And look at this, considering thyself, lest thou also be tempted. Isaalang-alang mong iyong sarili. Dahil kung nangyari yan sa kapatid na ito, na siya'y nagkasala, maaari ka ring mahulog sa ganung kalagayan. Kaya pag may nagkasala sa atin, at tayo'y nanghamak, ano pa naman yung tao? Ba't niya ginawa yun? Listen. Consider thyself, lest thou also be tempted. Kaya sabi rito that they should not be slanderers. That they should not be slanderers, older women. Kasi siyempre, mga kasamang older women, kung grown up ng kanilang mga anak, hindi na, pag maliliit pa ang mga anak, talagang lahat ng trabaho nandun eh. Kaya nga, kayong mga mister, huwag niyong sabihin, madali ang plain housewife lang. Why do you use the word plain? Hindi ba derogatory yan? He is a homemaker. She is a housewife. Pag plain, anong tingin ninyo? Alam mo ninyo, nung ang mami nila, then, nagturo na, kasi hindi ko pinagturo ang misis ko eh. Paano pa? Noon nga hindi nagtuturo, inahamak ako ng mga tao sa paligid. Kung pinagturo ko agad,
E di lalong sasabihin nila, palamunin ako. Pero hindi ho ako palamunin, mga kasama. Hindi ho ako pabayang asawa. Hindi ho totoo na pastor lang ako. Totoo, hindi ho ako mapera. Pero by the grace of God, I had striven to provide for my family. Don't say plain housewife. Kaya na nagturo na ang mami nila din. Naiwan ako sa bahay. Unang araw ko, Brother Jake, ewan ko lang kung naiwan ka na, Brad. Pakiramdam ko, mabaliw-baliw ako eh. Pagising mo sa umaga, lilinisan mo yung mga bata, naiwan sa akin si Den, tsaka si Jeremy, tatanggalan ko ng diaper, aayusin ko yung gaan, magluluto ako ng almusal, papakainin ko sila, lilinisin ko yung pinagkainan, paliliguan ko sila, pagkatapos nun, maglalaba ako, pagkatapos kong maglaba, magsasaing na naman ako. At pagkatapos, magsasampay. Pag nakapagsampay, darating na yung mami nila. Panaawa din naman ako. Tuyo na yung mga damit. Kukunin ko yung mga damit. Pagkatapos, tutupiin ko. Sabi ko, mabaliw-baliw ako. Doon ko na-appreciate ang pagiging housewife. Pero siyempre, pag nagkakaedad ka na, kaya nga, ang akin ho dito, mga lolo, lola, hindi kayo ang may primary duty sa buhay ng inyong mga apo. Sabi ko sa mga pastor kahapon, magandang yung intention by the way, pero biblical po ba yun? Eto, sabi ko sa mga pastor, alam nyo, nagsisi na ako, sabi ko. Kasi dahil galing ako sa hirap, pag may nakita akong inyong mga pangangailangan, kahit hindi nyo hinihingi sa akin, binibigay ko. Si Balieta, ang daming bagay na tinanggap nun, na hindi niya hinihingi, ibinibigay ko. Pero ngayon, na-realize ko, mali. Kasi ang prinsipyo ng Diyos, alam ng Diyos ang ating pangangailangan bago tayo humingi. Pero hindi niya ibinibigay dahil ang kondisyon ng Panginoon, ask and it shall be given you. Maganda ho ang aking intensyon. Kasi nadaanan ko, sabi ko nga sa mga pastor, naranasan ko pag humingi ka ng tulong. Totoo ho ito, naranasan ko ito eh. Kailangan ko ng tulong. Bago ako pumasok sa opisina ng pastor, buntong hininga ko, nagpa-practice pa ako, Jake. Ibagsak ko yung balikat ko, pati boses ko, para maging, ang hirap humingi ng tulong. Kaya naisip ko, pag ako'y magpapasal, pinagpala ako ng Diyos, hindi ko pahihirapan ang mga nangangailangan, pero sumobra ho ako. Kaya nagsisi ako. Kung hindi kayo hihingi, ang paghingi, humility yan. Ang paghingi, pagkilala yan sa iyong pangangailangan. Hindi ako tutulong. Kasi ganun ang Diyos, you have not because He asked not. Number 3, not addicted to too much wine. Now, what is the implication? Now, ang wine po is part of the daily and regular diet of the people in the Middle East or in the Mediterranean area. Totally bawal ba ang wine? Wine po yung galing sa grapes. Okay? Ano ba sabi ni Paul kay Timothy? Basahin po natin, ha? 1 Timothy chapter 5. Liliwanagin natin. I-compare natin, mga kasama, mga talata. 1 Timothy 3 verse 3. Qualification of a pastor not given to wine. Hindi lasenggo.
Hindi adik sa alak. Ang ibig bang sabihin, is this a total abstinence from wine? Read 1 Timothy 5 verse 23. Drink no longer water, but use a little wine for thy stomach's sake and thy often infirmities. Alam nyo, ang wine po ay mayroong therapeutic value. Mayroong healing value. Pero very clear si Apostle Paul, uminom ka ng alak for medicinal purposes. At he was also very specific as to the amount, little wine for thy stomach's sake and thine often infirmities. Naintindihan po ba ninyo mga kapatid? Meron bang mga Ilocano ho rito? Pakitaas ang kamay. Ilocano. Pakitaas nga. Okay. Okay. Brother June, ipinanganak ang Ilocano. Tama? Tama ba ang aking observation? Bahagi ng kultura ng mga Ilocano, malakas talaga silang uminom. Okay? Hindi lang lalaki, pati babae. Correct? Ha? Ang mga Cretans, ganun din. Kaya dito, sinabi, not addicted to much wine. Why? Because pag ikaw ay umiinom, you will lose the clarity of mind. Number 4, teachers of good things. Nag-uusap kami ni Pastor Jos kanina patungkol sa pangangaral. Kaya po, na-inspire ako nung nag-share ako ng isang statement. A person who is not a learner should not be a teacher because learning is a prerequisite to teaching. Kung hindi ka mag-aaral, hindi ka handang matuto, ang estudyante po ay hindi estudyante kung hindi natututo. Kaya ka estudyante para matuto. Hindi po ikaw estudyante para pumasok sa eskwela. Maraming pumapasok sa eskwela, hindi talaga estudyante. Pumasok sa eskwela para humingi ng baon, para makatakas sa gawain sa bahay, para magbarkada. Wala naman kayo sa hulog. Hangal. Foolish. Sabi ko sa mga pastor kahapon, pag-pray natin si Pastor Ira. Alam niyo, tinanong ako ng mga Amerikano, bakit si Ira mag-abogado? Alam niyo sagot ko? Because we need a lawyer. The churches in the Philippines need a lawyer. Darating ho ang panahon. Of course, advisor ako ni Ira. Sana makapagtapos siya. He has my full support. At ang kanyang ministry is for pastors and churches. Alam niyo, pangarap ko dati, ako'y naging abogado. Ako ang abogado, lalo na kung ang problema ay mga family problems. Ang akin sanang pangarap, abogado akong hindi ko paaabutin sa korte ang problema. Kawawa pag nasa korte na Teachers of good things. Guro ng mga mabubuting bagay. Mabuting bagay.
the opposite of evil. Huwag tayong magturo ng mga bagay na masama. Huwag tayong magturo ng hindi naman makakabuti sa kaluluwa ng tao. Huwag tayong magturo mga kasama, may mga edad ng kababaihan ng bagay na magiging makasanglibutan ang mga kababaihan. Teachers of good things. Teachers of young women, that they may teach the young men. The young women. Sinong tuturuan ninyo? Yung mga young women in the church. So, itong mga older women, you have a duty to teach the young women sa loob ng iglesia. Sino magtuturo kay Clarice? Sinong magtuturo kay Irish? Mga older women. Kaya that's the ministry of the older women, to teach good things. And I'll go now. This duty will be done, can you go to the next line, through word and example. Ang tungkuling ito ay gagampanan sa pamamagitan ng salita at halimbawa. Kaya let us be careful. Hindi lamang tayo magtuturo, kundi yung ating pamumuhay should be exemplary. Mabuting halimbawa tayo sa atin pong mga nakababata. O kayo mga older women, you should live an exemplary life na makita ng mga batang kababaihan. And I'll go to number 3. And I'll close with this. Bukas ko po ipagpapatuloy ang dalawang grupo pa, sound doctrine for young women, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God may be not blasphemed. Be sober. The word be sober means to be sensible. Ano ibig sabihin ng maging sensible? To be sensible generally refers to having or showing good sense of judgment. Alam ba ninyo, mga kasama, itong good judgment is rare. Parang napakahirap makakita ng mga tao na nag-exercise ng good judgment. Halimbawa, pumunta kami ng Nobeleta maaga. Totoo lamang po, 3:30 in the morning, marami sa amin gising na. Bakit kami aalis ng maaga? Kasi matrafiko, papunta ng Cavite. Daan namin EDSA. Dito muna kami sa C5. Pagdating namin ng yung dyan sa may Krami, Aguinaldo, Boniserrano ba yan? Kakanan kami, then mag-EDSA. Pag na-late pa kami ng 1 oras, matraffic na po yan. Paalis kami ng 5:00, tatamaan na kami ng traffic. Kaya may baon na kami. Inaalok kami ni Sister Mariel na mag-almusal. Gusto ko sana, pero dito kami mag-almusal, pero kakain pa ng oras. Sabi ko, balutin na lang, dalhin na lang namin. Good judgment. In a biblical context, it often relates to wisdom, prudence, and the ability to discern right from wrong. Alam niyo, listen very carefully. In order for us to have wisdom, prudence, and ability to discern right and from wrong, itong dapat basis natin. Ito po ang magsasabi kung anong tama, ano ang mali. Alam mo na, be not wise in thine own eyes. Sensibility is a valued trait in Scripture, associated with understanding, yung naunawaan natin, and the application of knowledge, biblical knowledge po yan, na naunawaan natin at atin pong ipinamuhay ang kaalaman ng salita ng Diyos in a way that aligns with God's will.
Diyan ho tayo diyan kayo magiging sober o magiging sensible. You are guided by this book, by the Word of God, not by feelings. Number 2, to love her family. Older women, tuturuan natin ang mga bata na mga bagong kasal to love her family. And what does it mean? To love their husbands, to love their children. Alam niyo, makinig kayo na maigi. Pag dalawa pa lamang kayo, parang masaya. Nung magkaanak na, sasabihin na ng misis, pagod ako, dami-daming trabaho. And then the husband feels neglected. Alam niya, yan po yung opportunity na hinahanap ng dyablo. Na siya'y maglagay ng rebellion in the heart of the husband. Yan po sinasabi in 1 Corinthians 7 eh. Alam niya, dapat gawin ng babae, enlarge your heart. Hindi pwede na nagkaanak ka na, you only focus on your baby and you neglect your husband. If that happens, then you are on the way of rocking the home. To love their husbands, to love their children. Wala kang bibitawan. So anong gagawin mo? Again, let me repeat what I said. Enlarge your heart. Increase your ability to love. Paano yan, Pastor? Ask God for help. Number 3, to be self-controlled. Sa Bible po, ang pahayag ng Biblia, ang babae is the weaker vessel. Ayaw to ng mga maraming kababaihan. Kaya ayaw nila sa Biblia, derogatory daw ang Bible o nagpapababa daw sa babae. Hindi po. Ang Bible po, mga kasama, ay factual or truthful. 1 Peter chapter 3. Verse 7. Likewise, ye husbands, gayon din kayong mga asawang lalaki, dwell with them according to knowledge. Don't separate from them, husbands. Manahan kayong kasama nila. Pero paano kayong mananahan kasama nila? Bossing? Panginoon? Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge. Ayon sa kaalaman. Alam niyo, dapat alam natin ang sinasabi ng Biblia, what is a woman? Can you imagine in America? Dumating na po sila sa katanungan na dati alam natin what is a woman. In America, that has become a political issue, what is a woman. Dahil yung dating definition natin ng babae, hindi na yan ang definition ng maraming bansa sa babae. Kasi kung inisip ko ako lalaki, kung sabihin ko I am a woman, wala kayong karapatan na sabihin na ako ay lalaki. Kaya nga, di ba, mayroong mga nabalita na mga bakla tinawag ng bro. Alam niyo, pag sinundan ko ang kanilang logic, kung sinabi ko ba ngayon, I'm a lion. Am I a lion? Yan ang gusto ng mga liberal sa Amerika. At hindi lamang pati rito. Kaya alam niyo yung mga baklang yan, magagalit sila sa akin. Masyado ang masamang impluensya nila sa ating bansa at sa maraming bansa. Pero ako magpapatotoo, isa sa
pinakamahalay na uri ng tao na nakasalamuha ko ay bakla. Pinakabastos na nakasama ko. Maaalis ako nito sa Facebook. Pero ang aking pinagbabasihan ay ang aking karanasan. What does it mean to be discreet? As it means to be self-controlled. Kayong mga ituro sa mga kababaihan, to be discreet. Ano ibig sabihin nun? To be careful and circumspect in one's speech sa inyong pagsasalita. Babalik po ako dito sa verse 7. Likewise, ye husbands deal with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel. Sa Bible po, listen carefully. Sa Bible, kung sino ang mahina, yun ang mas pinahalagahan. Sa mundong ito, ang mas malakas laging pinahalagahan. Ang malalakas, they can take care of themselves. Ang mga mahihina, they need our care and protection. Di ba sabi ng mga babae, ng mga transgender sa Amerika, ituring sila. Ang mga liberal, ituring na babae ang mga transgender. Kaya anong nangyari? Meron hong swimmer, kalimutan ko anong state, merong swimmer na transgender, and they consider this transgender. Yung nagpalit ng kasarian, dating lalaki, ex-man na ngayon. Sumali sa swimming, walang nanalong babae. Lalaki yun eh. Naalala po ninyo yung Algerian na naging gold medalist. Transgender yun. Lalaki, sumali sa boxing event sa Olympics. I think sa Paris Olympics nangyari. Wala hong tumalo doon. Bugbog ang lahat. Yung number 1 sa kanilang division, bugbog ang muka, walang nagawa. Ito ho, kamakailan, tinanggalan po siya ng gold medal sapagkat hindi dapat siya lumaro dahil siya'y lalaki. O ngayon, anong na-realize nila? Pinagpipilitan, dinideny nila yun pong simpleng gender na lalaki, babae. Pag gusto mong maging lalaki, kag gusto mong maging babae, gusto nilang kilalaning babae, hindi, lalaki pa rin yan. Pambihira kayo. Isipin ninyo, ang kamangmangan ng sanglibutan, kailan ho kinikilala ang gender ng isang tao? Kailan? Kailan? Pag ipinanganak. Tama? Sino ang nagdi-declare? Yung nagpaanak. Dahil sa genitalia. Pero ngayon ho sa Amerika, meron hong mga tao na nagsasabi, meron mga congressman at senador, hayaan natin ang bata pag siya'y nasa matinong pag-iisip na siya kung ano ang kanyang kasarian. Many things are settled by birth. Your citizenship, your nationality is settled by birth, at the time of your birth. Ganon din ang complexion mo, yung mata mo, it is by birth. Ginugulo. Alam ho ninyo, listen, ito sasabihin ko. Homosexuality, hindi lamang po yan against the Bible, it is anti-God. Alam nyo, ang grupo ng mga LGBTQ sa Amerika, satanic na satanic sila. Meron ho akong nabasa, they are debaptizing Christians na member nila. Ibig sabihin, i-debaptize, di ba? Ang baptism kasi, that's a declaration of Christian faith. Pag dinebaptize ka nila,
that is a denial or recantation of your Christian profession. So satanic. Giving honor unto the wife as unto the weaker vessel. Sa Bible po, weaker vessel in many ways. Kaya ang mga kalalakihan, kanlungan ng mga babae. Mahirap naman kung ang babae ang kakanlong sa kanyang misis. As being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Mamuhay ayon, kasama sila ayon sa kaalaman, binibigyang karangalan ang asawa bilang mas mahinang sisidlan, pero yung sumunod, as being heirs together, parehas pantayan ng mga tagapagmana ng biyaya ng buhay. Dapat ho, maayos ang mag-asawa. Wives, love your husband, love your children, and be discreet. Meaning, in one speech or action. Ang tatay ko po, naturuan niya ako na pag ako'y nagsusumbong sa kanya, narinig niya na kung anong ginawa ng aking kapatid sa akin. Madalas kong kaaway si Charlotte. Pag ako'y nagsumbong, ang tinatanong ng tatay ko sa akin, ano bang ginawa mo? Interesado ako anong ginawa mo. Alam ninyo, kaya maraming pag-aaway walang katapusan, walang kapatawaran, kasi hindi natin tinitingnan ang bahagi natin sa problema. Ang turo ng sa Biblia, mga kababaihan, maging discreet kayo. Ang ibig sabihin, maging maingat kayo sa inyong pagsasalita at sa inyong ginagawa. Alam ba ninyo, ang daldalera, sabi in the book of Proverbs, ay parang patak ng ulan sa bubong na hindi tumitigil. Nakakaturete. Mga babae, kung meron man kayong sinasabi sa inyong mister, lakipan ninyo ng panalangin. Isipin ninyo kung kailan ninyo sasabihin ang mga usapin. Una, isipin ninyo anong sasabihin ninyo. Kung paano nyo sasabihin. Kung kailan ninyo sasabihin. Si Sister Mel, kilala niya na ako. May mga pagkakataon, meron siyang sasabihin, mga pangangailangan sa church, mga challenges sa church, sasabihin ko, nagpiprepare ako ng message, so di kaya pagod ako. Let's do it tomorrow. Naintindihan niya. Especially in order to avoid causing offense or to gain an advantage. Yun yung masama eh. Alam nyo, ang pagsasalita natin is to edify. Nakikinig ba kayo? Our speech should lead to edification. Not to conflict. Not to fights. O magsasalita to gain advantage. Yun bang ating pagsasalita nakakabuti? O nakakasama? Kaya ito ang payo ko sa bawat isa. Mas magiging mapagpatawad ho tayo at mas mauunawaan natin ang ating partner kung tayo po ay titigil sandali at mag-iisip, bakit ba ito nangyari? Ano bang bahagi ko sa problemang ito? Ay, may bahagi ako, and then you can begin to talk at magpatawaran because alam ninyo, pag mag-asawa ay nag-aaway,
nagbatuhan na nagbatuhan, litong-lito na sila kung sino nagsimula, sino nagpalala, parehas kayo. Let me go to number 4, to be pure, chaste, nakalagay dyan, to be pure. Iyan ang dapat pangarap ng isang asawang babae, ng isang young woman, to be pure, to be morally pure. And what is that? To maintain marital fidelity. Panatilihin ang katapatan sa pag-aasawa. Listen very carefully. Don't you ever say this, hindi mangyayari sa amin yan. It happened to the best men in the Bible like David. David was labeled as the man after God's own heart. Pero nalaglag si David. Are you listening? Kikinig ka ba, Jace? Pakinggan mo to habang bata pa. To be chaste. Huwag kayong manunood ng mga malalaswang palabas. Kaya mga magulang, i-check ninyo ang mga cellphones ng inyong mga anak. Baka kung ano-anong pinanunood niyan. Number 5, keep her at home. Tagapangalaga ng tahanan. The Greek words used means to be busy at home. Abala sa tahanan. A wife is an efficient manager of the household. Basahin ninyo ang Proverbs 31, the virtuous wife, the virtuous woman. Maagang magising ang nanay. Alam niyo po, ang nanay ko, maraming pagkakataon at early in the morning, I can hear my mother praying over us. I can hear her mention my name every morning. A good supporter of the husband, an efficient manager of the household. And number 6, obedient to their husband, masunurin sa kanilang asawa. Do you obey your husband? O nakikipagtagisan ka sa iyong asawa? Alam niyo, pag-aralan niyo ito mga young ladies. Kaya huwag kayong kukuha. Kung mamimili kayo, huwag kayong pipili na hindi nyo kayang sundin. Pero kung pinakasalan mo yan, pumapaloob ka na sa tungkulin na dapat masunurin ka sa iyong mister. Pag nag-asawa ka siyanin, manalangin ka. Payo ko sa inyo, manalangin kayo. Huwag kayong magpadala sa inyong damdamin. Gaya ng sinabi ko last week, a failed marriage is a failure from the very beginning. And the beginning I'm talking about is the time that you chose that person to be your love object. It should be God's choice, not yours. Tanungin ko po kayo, ito po ang huling bagay na gusto kong idiin. What is the reason for this godly behavior? Godly, ano? Go to the next line. What is the reason for this godly behavior for women? For wives? That the word of God be not blasphemed. Para hindi po hamakin, bastusin ang salita ng Diyos. Be a good wife. Para wag hamakin, bastusin ang salita ng Diyos. This is sound doctrine that should lead to godly behavior.
Meron po akong sinishare na nakakatawang video. Merong isang baby na naghahanap siya ng doktor, yung nagpaanak sa kanyang nanay. At sabi ng bata, "Where's the doctor?" Why? Sabi niya, "Gusto ko nang bumalik kung saan ako nanggaling because my mom and my daddy fight so much." It's a funny video. Sinisend ko sa aming family GC at nagsasabi ko, "Sofia, andyan ka na naman." Listen carefully. I hope you consider God that when you live unruly lives, when you are unruly, rude, disrespectful, insulting in your conduct, you invalidate the Word of God in the minds and in the ears of the world. Kaya maraming hindi naniniwala sa salita ng Diyos dahil sa mga Kristiyano na hindi nag-aayos ng buhay. At meron dapat tayong ipagsisi sa Diyos. Listen. As far as I can see in the Bible, bibigyan ko kayo ng babala. Ang rebellious na tao, whether the husband or the wife, ang nakita ko sa Bible, pinatay sila ng Diyos. Si Absalom was killed by God. Si Nimrod was killed by God. And so other personalities in the Bible. Huwag kayong magmatigas. If there is wrong, pagsisi natin. If there is a conflict, come into agreement. If you don't agree with one another, strive to reconcile yourselves. And if you make the situation irreconcilable, baka pumasok ang Diyos sa inyong buhay. In a way that He would put a total separation where there is no more a chance for reconciliation. Do not challenge God. Kaya mag-iingat tayong lahat sa ating mga sinasabi. Mag-iingat kayo sa pagsabi, ayoko na maglingkod sa Diyos. Nakikinig ang Diyos. If you have said that, repent. How dare you say that to God? God is listening. Remember what happened to Nebuchadnezzar? Mag-isa lamang po siya nang pinuri niyang aking sarili. Ang lahat ng ito'y nagawa ng aking kamay para sa sarili kong kaluwalhatian. That very hour, ginawa siyang baliw ng Diyos. Binaba siya ng Diyos na siya'y kumilos kagaya ng hayop. Inihiwalay siya sa mga tao. Inilagay siya sa labas ng palasyo at siya'y kumain ng nandamo kagaya ng hayop bilang kaparusahan. Be careful sa namumutawi sa ating bibig. Because God is listening. Una sa lahat, wala kang gana maglingkod. Kinig kayo. Totoo niyan. Hindi ka naman kailangan ng Diyos eh. Sa isang banda, sino rito ang kailangan ng Diyos? Kung kailangan ng Diyos ng isang mga awit na soprano or alto, kaya niyang lumikha. Ang gamitin tayo ng Diyos, ang maglingkod tayo sa Diyos, pribilehiyo yan. Alam niya kaya kayo nagkakaganyan? Kababarkada nyo eh. Mali kasi mga kasama nyo eh. Ngayon, pag hindi ayos ang inyong buhay,
wala ang inyong puso sa Panginoon. Mag-ayos kayo. Kasi hindi kayo makakatulong sa gawain ng Diyos. Dahil hindi ginagamit ng Diyos ang tao na ang puso ay malayo sa Kanya. Sound doctrine, the fruit of sound doctrine is godly behavior. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral bukas ng umaga. Diyos, sino magtuturo bukas? Sabihin mo, Brad, sa susunod na siya. I'm going to continue to finish this lesson tomorrow.